May anak ka ba or kasamang bata sa bahay? Panoorin mo ang video nito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga dapat at hindi dapat gawin para mapanatiling malusog ang paningin ng inyong mga anak at mga bata. Tara, let's discuss. Sa panahon ngayon, maraming bata na ang naaapektuhan ng pagkakaroon ng grado sa mata na tinatawag na nearsighted or myopia. Ito ay nauugnay sa pagbabad sa mga gadgets at kulang sa outdoor activities. Kaya napaka-importante na malaman natin kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat gawin para sa kalusugan ng kanilang mga paningin. Pero bakit nga ba importante ito para sa mga bata? Una, dahil ang paningin natin ay napaka-importante sa paglaki at pagdevelop ng mga bata. Dahil ang karamihan sa mga impormasyon na natututunan ng mga bata ay dahil sa kanilang mga nakikita. Kung hindi maayos ang paningin ng mga bata, ay pwede nitong maapektuhan ang kanilang academic performance, social skills, at confidence. Kaya ang pangangalaga ng kanilang mga mata ay hindi lang para sa kanilang paningin, kundi sa overall or kabuuan nilang development. So pag-usapan muna natin yung mga do's or yung mga dapat gawin para sa magandang development ng kanilang paningin. Una ay dapat nagkakaroon din sila ng regular check-up ng kanilang mga mata. Bakit? Dahil mahalaga ang maagang pagsusuri para matukoy kung meron bang problema sa pagdevelop ng kanilang mga paningin. Tulad ng myopia, astigmatism, o kaya lazy eye or amblyopia. Tandaan na ang kanilang mga paningin ay hindi pa fully develop pagkapanganak nila. Ito ay dahan-dahang nagde-develop hanggang sa umabot sila sa edad na 7 years old. So anything na magkaroon ng problema sa oras na ito'y nagde-develop pa lamang, ay pwede itong mag-cause na hindi mag-develop ng maayos at madala nila ito hanggang sa kanilang pagtanda. Kung baga, pagtapos ng 7 years old at hindi ito nag-develop ng maayos, ay tatama rin na itong mag-develop kahit pa sila ay tumanda na. So, kung malabo ang mata nila at inabutan na sila ng 7 years old, ay malamang magiging malabo na ang mata nila hanggang sila ay tumanda pa. Dahil natapos na ang pag-develop ng kanilang mga mata hanggang sa edad na 7 years old. Ang tawag dito ay amblyopia or lazy eye. May video na akong nagawa about amblyopia na pwede nyo panoorin para sa mas detalyadong discussion about dito. Kaya napaka-importante na ma-check ang mga mata at paningin ng mga bata bago pa sila maging 7 years old. Ito ay para sa tuloy-tuloy na magandang development ng kanilang mga paningin at kung meron mang problema ay magawa ng paraan kagad habang maaga pa. Pangalawa na dapat nyong gawin ay hikayatin sila na maglaro sa labas. Meron kasing mga pag-aaral na yung natural na araw or yung sunlight ay pwedeng makatulong para mapabagal ang pagprogreso or para mapigilan ang pagkaroon ng grado or myopia sa mga bata. Ang pag-aaral na ito ay kinumpara yung mga batang nagsistay lamang sa loob ng bahay at yung mga batang naglalaro sa labas. At napatunayan nila na yung mga nagstay lamang sa bahay ay mas malaki ang chance na nagkaroon ng myopia or nearsightedness. Kumpara dun sa mga batang naglalaro sa labas at natatamaan ng sikat ng araw. Pwede maglaro ng sports, magbisikleta o di kaya maglakad-lakad lamang. Gawin ito ng at least 1 hanggang 2 oras kada araw, mga 30 minutes to 1 hour ng umaga at 30 minutes to 1 hour ng hapon. Pangatlo ay pakainin sila ng malulusog na pagkain. Dahil ang tamang nutrisyon ay napakahalaga para sa kalusugan ng ating mga mata. Lalo na sa kanila na nagde-develop pa lamang. Pakainin sila ng mga pagkaing mayaman sa vitamins A, C, E, lutein, zeaxanthin at omega-3 fatty acids. Tulad ng kalabasa or carrots na mayaman sa vitamin A,
mga citric na prutas na mayaman sa vitamin C tulad ng orange, mga salmon or mga isda na mayaman sa omega-3 fatty acid, at mga dark leafy vegetables tulad ng spinach na mayaman naman sa lutein at zeaxanthin. May video na rin ako nagawa about sa mga iba pang pagkain na okay para sa ating mga paningin. Next naman ay ituro din ang 20-20-20 rule na kada 20 minutes na nakababad sila sa screen ay magpahinga sila ng at least 20 seconds at tumingin sa malayo 20 feet away. Ito ay para maiwasan ang mabilis na pagkapagod at pagkatuyo ng kanilang mga mata. Pero dapat ay limitahan ang kanilang screen time base sa rekomendasyon ng World Health Organization. Sa mga batang less than 2 years old, ang screen time ay hindi nire-rekomenda at dapat hindi sila pinapaharap sa anumang mga screens or gadgets. Sa mga may edad 2 to 4 years old naman, ay dapat limitahan ang kanilang screen time ng 1 oras na hinati-hati sa buong araw. At dapat guided pa rin ito ng mga nakakatanda. May mga ilang studies na rin kasi na nagpatunay na yung masyadong matagal na pagbabad sa mga gadgets or computers ay pwedeng mag-cause ng pagtaas ng kanilang mga grado. Kaya importante na sundin natin yung rekomendasyon ng kanilang mga screen time. Ano naman yung mga don'ts or yung mga hindi dapat gawin para sa malusog nilang paningin? Una dyan ay dapat iwasan ang pagkuskus ng kanilang mga mata. Pigilan nyo sila kapag nakikita nyo silang madalas na nagkukuskus ng kanilang mga mata. Una, dahil pwede ito mag-cause ng infection. Dahil pwede nila maipasa yung bacteria or virus na nakuha nila sa kanilang kamay papunta sa kanilang mga mata. At ang madalas na pagkuskus ng mata ay pwedeng mag-cause ng pagbago ng shape ng cornea na pwedeng mag-lead sa mga sakit sa mata tulad ng grado sa mata at keratoconus. Ano nga ba yung keratoconus? Nagawan ko na rin ng video ang topic na ito. So, imbis na magkuskus sila, ay turuan ng mga bata na gumamit ng panyo or tissue kapag meron silang pupunasan sa kanilang mga mata. Next naman ay hindi rin sila dapat masanay magbasa sa mga madidilim na lugar. Ang pagbasa kasi sa mga madidilim na lugar ay nagkukos ng mahirap na pag-focus ng mga mata sa kanilang tinitignan at pwedeng mag-cause ng mas mabilis nitong pagkapagod. Ang pangatlong hindi nyo dapat ginagawa ay yung ipangwalang bahala yung mga reklamo ng inyong mga anak o di kaya kapag meron kayong napapansing kakaiba sa kanilang mga paningin. Tulad ng kapag lagi silang nakasimangot, o di kaya laging sumasakit yung ulo, yung paglapit ng mata sa TV kapag sila ay nanonood, ang madalas na pagkusot ng mata, o di kaya yung pagsingkit ng mata, or madalas na pagkurap ng kanilang mga mata. At marami pang iba na nagawan ko rin ng video para sa mga red flags at sintomas na pwede nyo mapansin na may problema na pala ang kanilang mga paningin. Para naman sa mga magulang ay maglaan kayo ng oras para dalhin at makipaglaro sa inyong mga anak sa labas ng inyong mga bahay. Maging role model din kayo sa paggamit ng gadgets at iwasan na ipakita ito sa kanila. Dapat alam nila na bawal o di kaya kailan titigil ang paggamit nila ng kanilang mga gadgets. At siguraduhin na sapat ang pagtulong ng mga bata at hindi sila napupuyat dahil maganda ang recovery nito sa kanilang mga mata. At bigyan sila ng tamang pagkain and keep them hydrated para hindi mabilis magtuyo ang kanilang mga mata. Ang mga simpleng hakbang tulad ng tamang nutrisyon, outdoor activities at paglimit ng screen time ay malaki na ang maitutulong para sa magandang pagdevelop ng kanilang mga paningin. Kaya huwag baliwalain ito at pangalagaan at protektahan ang kanilang mga mata. And that's it for today's video. Ngayon, alam niyo na yung mga dapat at hindi dapat gawin para sa mas magandang pagdevelop ng paningin ng mga bata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.